And yung potential future nyo, ayan guys, parang alam niyo yung yung parang sumusugod sa gera, 'di ba? Pag sumusugod sa gera, yung mga unang panahon, yung may mga sandata sila, charge, ibig sabihin sugod mga kapatid, yan. Parang ganun yung approach mo in the near future, mga kapiksi. You will chase, run after your dreams, mga kapiksi, no? Parang dun ka talaga, you are headed in the right direction. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges, what you need to focus on, past, present, future energy guys, suggested approach, and yung potential future ng story nyo. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Virgo. Ito guys, so Virgo, kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread. Combination to guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Where you are right now, mga kapiksi, for some of you parang nag-aantay kayo, you're enjoying your life right now. And for some of you parang meron kayong inaantay na some kind of communication from one person. Pwedeng sa romantic relationship ito, or pwede rin sa non-romantic relationship, mga kapiksi. Parang ini-enjoy nyo yung inyong pakikipagkapwa-tao, socializing, ganyan. For some of you, you may be meeting new friends, pero parang you want to have a deep connection with another person in your life. Titingnan natin how this story will unfold habang binabasa natin yung story, mga kapiksi. Potential to guys, this is blessings, no? Itong energy ng blessings, mga kapiksi. So, itong person na to, pwedeng maaring meron din siyang balita na idala, na dalin sa'yo. Yeah. Idala. Maaring meron siyang balita na dala sa iyo na makakatulong para lalo pang dumami yung blessings mo sa buhay. So, parang pwedeng sa kanya nanggaling yung idea, shinare sa'yo, mga ganyan-ganyan, o kaya naman pwedeng nagbibigay siya ng emotional support sa'yo. If this is your lover, mga kapiksi, parang tinutulungan ka niya na ma-achieve mo yung dreams mo, okay? And lalo pang magliwanag yung isip mo. So, i-mind nyo na to guys, mind blessings, yeah. Mind pagpapala, yan. And you are surrounded also with a lot of wonderful people, guys. Maraming sa paligid mo, yung hindi nega ba? Kumbaga, hindi ka napapaligiran ng mga negatron sa paligid mo, okay? You are surrounded by bright people, cheerful people, ganyan, helpful people. So, sila, pwede mo rin silang ituring na blessing sa buhay mo, okay? What you need to focus on, ito talaga yung focus nyo guys, kaperahan. Ayan. So, focus on new beginnings. It's never too late to start, mga kapiksi, kahit anong edad nyo. Pwede tayong mag-start ng mga panibagong chapter sa buhay natin. Kahit na, let's say for example, nawalan ka ng trabaho or nawalan ka ng source of income, pwede ka maghanap ng other source of income. Or kaya naman, nagsasawa ka na sa trabaho mo or sa ginagawa mo, pwede kang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Yung something na na-enjoy mo. Okay? Alright. Sa recent past mo, mga kapiksi, sa recent past nyo guys, parang meron kayong mga nakakaaway, meron kayong conflict, meron kayong competition, okay? Parang yung competition na yon, pwedeng nakakarinig ka ng hindi magaganda sa ibang tao, tas parang yun yung nag-fuel sa'yo na papatunayan ko sa kanila from now on, papatunayan ko sa kanila na mali sila, papatunayan ko sa kanila na kaya kong mag-isa, kaya kong gawin to, kaya kong ma-achieve to, ganyan. And okay lang naman yon, mga kapiksi, pero hindi mo sila kailangan. I mean, hindi mo kailangang may patunayan sa kanila, pero just focus on yourself and patunayan mo sa sarili mo na kaya mo instead sa kanila, okay?
wag sila yung maging ano mo, inspiration mo. Instead, be an inspiration to yourself. Mas maganda yon guys, no, na because they're none of your business, no. Whatever they say, mga kapiks, it's none of your business. You cannot control them. You are your business. Yourself is your business, okay? So, ganun ka rin sa ibang tao. They are also none of your business, diba? So, wag mo rin silang pakialaman the same way na ayaw mong pinapakialaman ka. So, just focus on yourself, mga kapiksi. Pero ito, naging inspiration mo to sa iyong recent past na nakatulong naman sa iyo right now, kapiksi. Okay? And ito talaga yung greatest strength mo, kapiksi. Meron talagang somebody na pwedeng mga anak mo to, nagbibigay ng inspirasyon sa'yo, no? Pwedeng para sa kanila kaya ka bumabangon, pwedeng para sa kanila kaya ka nagsisikap, pwedeng sila yung isa sa mga sources of strength mo and inspiration mo para ma-motivate ka. So, yan yung greatest strength mo, mga kapiksi. At saka, mabilis kang parang mabilis kang ma-inspire kapag ka sinasabihan ka ng mga magagandang salita, and mabilis din kayong mag-init yung ulo kapag nakakarinig kayo ng hindi magagandang salita. So, wag ka nang mag-focus dun sa hindi magaganda. Instead, i-focus mo yung isip mo or attention mo dun sa magaganda. Kasi yun lang yung magbe-benefit ka. Okay? Alright. And in the near future, guys, makaka-recover kayo. For some of you, parang meron pang hahadlang, no? Parang meron pang challenge. Parang meron pang hahadlang sa iyo. Pero, makaka-recover ka. Kumbaga, malalampasan mo yon. Parang nag-a-upgrade yung level mo. Kumbaga, dati, kung meron ka nakakaaway dati, ngayon, parang may bumabalakad sa iyo, pero parang mas strong ka na ngayon, mas malakas ka na ngayon, mas wise ka na ngayon, yung mga ganun. And mabilis mo lang malalampasan yung mga challenges mo in the near future, guys. Okay? And if ever man na magkaroon ka ng failure sa future, mabilis ka rin makaka-recover. Okay? So again, focus on yourself, guys. Huwag nyong pagbuhusan ng attention yung ibang tao. They're none of your business. Okay? And suggested approach, mga kapiksi, panahon na para tapusin mo yung pag-overthink mo. If you are, kung meron kang victim mentality, kasi for some of you, baka meron kayong ganong klase ng mentality na pa-victim mode, ganyan. Hindi tamang mindset yon. And always be accountable and responsible for your own self, okay? And tapusin nyo na yung pag-overthink nyo, no? So, yun yung maganda para hindi na lumala yung, alam nyo yun, pag nag-overthink kasi kayo, guys, opposite yan ng direction ng desire nyo. Pwede, pag sinabing overthink negatively. Pero kung kayo naman ay nag-overthink positively, okay lang yun. Okay? Kasi yung pattern of thoughts mo supporting your desire. Okay? As long as yung iniisip mo is supporting your desire, okay lang yan, mga kapiksi. Pero pagka negative yung thoughts mo, kailangan pinuputol mo agad para hindi na siya lumala. And replace it with positive intentions. Okay? What you need to know, makakarma kayo, mga kapiksi. You will be judged according to your acts. Okay? So, pag sinabing good intention, palaging may good karma yan. And bad intention, palaging may bad karma. So, doon lang tayo sa good, mga kapiksi, para good karma din yung ating ma-achieve sa ating buhay, guys. Okay? And in your case naman, nakikita natin na good intention, magaan yung energy nyo, mga kapiksi, no? Especially na parang you're doing this for your children. Yung iba kasi sa inyo, feeling ko may anak na or pamilyado na, ganyan. Kaya you're doing this for your family, mga kapiksi. Kung hindi naman, pwedeng ginagawa mo to para sa sarili mo. So, yeah. Your hopes and first, this is your hope, mga kapiksi. Yung pagiging compassionate mo, yun yung sinasabi ko na dapat malambot yung puso, maunawain, maintindihin, mabait, ganyan. Kahit hindi tayo mga santa, ganyan. Hindi natin kailangan maging santo para maging mabait tayo. Okay? Kailangan lang natin maging human, no? Human being. Humanity. Yan. 'Di ba? Kasi yung iba ngayon,
wala na no? Parang bardagulan na yung mga ugali. Pero, excuse for the term, no? Pero, tao pa rin tayo mga kapiksi. Maging mabait pa rin tayo, okay? Alright. And yung potential future nyo, ayan guys, parang, alam niyo yung yung parang sumusugod sa gera, 'di ba? Pag sumusugod sa gera, yung mga unang panahon, yung may mga sandata sila, charge, ibig sabihin sugod mga kapatid, yan. Parang ganun yung approach mo in the near future, mga kapiksi. You will chase, run after your dreams, mga kapiksi, no? Parang dun ka talaga, you are headed in the right direction. Ayan guys, parang you are equipping yourself as well, no? Ibig sabihin parang nag-aaral ka, nag-upgrade ka ng skill mo kasi alam mo na yun yung makakatulong sa'yo para talagang umasenso yung buhay mo. So focus on yourself guys, no? Invest mo. Yun yung kaibahan ng mga mayayaman na tao sa mga ordinaryong tao kasi rich people, they really invest on themselves, mga kapiksi. Nag-i-invest sila sa sarili nila, hindi lang yung invest sa negosyo, hindi lang invest sa kung ano-ano, pero yung learning, yung skills, yung knowledge, no? Talagang nag-i-invest yung mga mayayaman na tao doon. So, wag niyong panghinayangan yung mga investment para sa sarili nyo. Nakakabili nga kayo ng mga mamahaling gadgets, diba? Pero wala naman silang naibabalik sa inyo. Pero pag nag-invest kayo sa sarili nyo, asahan nyo na meron at meron kayong matututunan at babalik yun sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Virgo, if naka-resonate ka, if story nyo ba yung nabasa natin. Tingnan natin yung additional na message sa inyo guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga yan guys. And good news, no? Extended yung sale natin mga kapiksi until November 30. Magbibigyan ka ng 10% discount, so mag-avail na kayo guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright, grabe to guys, yes, just say yes, okay? So yun yung additional message sa'yo ni universe ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Charge lang, di ba? Yes, go, 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 di ba? Charge lang, sugod mga kapatid. Di ba pag sinabing yes, charge, move forward, oo lang ng oo. Forward lang ng forward mga kapiksi. So, ganun din kayo guys. Oo yan, para sa inyo. Yes, it's a very affirmative word, no? Go lang ng go, push lang ng push. And you will definitely achieve whatever you desire, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo. Sobrang ganda ng reading nyo, guys. Ito pala yung ating Money 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.